Bossing, pakinggan niyo po yung manggagaling sa Presidente Marcos. Honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean. Lalo ang saklap niyan. Yung mga land bank, mga pagpirma ng sweldo ng mga Senate staff, ng mga OSA, nandun na kay Win Gatchalian. Alaws na ho dito kay Peter Cayetano, mga bossing. Yung magkapatid na lang ang kumakapit at si Senator Loren Legarda, mga kababayan. Wala na eh. No? Kasi po, yung iba dyan, mga bossing, naiisip nila, ang putik na yan, simula na naging Senate President, itong si Alan Peter Cayetano, nagkanda gago-gago na yung Senado. No? Nagkanda kung ano-ano na ang mga kadramahan na nangyari dito sa Senado. Wala nang naging saysay. Ang laki po ng ibinagsak, mga kababayan, ng porsyento ng pagtitiwala ng taong bayan sa Senado simula po nung naupo si Alan Peter Cayetano. Eh bakit po hindi? Unang-una, alam na alam ng mamamayang Pilipino na dahil lang po sa impeachment ni Sara Duterte, kaya nila pilitang tinanggal si SP Soto, dating SP Soto, sa pagiging Senate President. At saktong-sakto po sa araw, mga kababayan, nung pagpapalit nila ng Senate President at ilagay si Cayetano bilang Senate President, noong pong ibibigay na, iaabot na po ng Kongreso sa Senado yung article of impeachment. Tapos sasabihin nila sa mamamayang Pilipino, nako, ito pong pagpapalit ng SP, hindi naman po ito patungkol o hindi naman po ito para sa impeachment eh. Ito ay kumbaga ayaw lang namin ng pagpapatakbo ni SP Soto. Eh di wow. Ano? Mas mukhang nakita ng mamamayang Pilipino na ayaw ng majority ng Senado kung paano ka magpatakbo. Dahil ang pagpapatakbo mo, merong pagpapatakas dito kay Bato de la Rosa. Magsisinungaling ka pa sa mamamayang Pilipino, ang sasabihin mo, wala kang kinausap, wala kang niligawan. Diyan sa mga senador na iyan, para iluklok ka, ihalal ka bilang Senate President. Boss, alam nyo, yung mga kasama nyo, mahihina ang ulo. Grabe si Mark Ramos, ano? Sasabihan yung mga senador, mahihina ang ulo? No. Eh talaga naman, mga kababayan eh. Tingnan mo kung talagang sila kampe dito kay dating Senate President na ngayon po ay pinatalsik, Cayetano, hindi nila ilalaglag to. Si Robin Padilla. Alam niya na nagsalita si Cayetano. Eh sino pa naman po ang hindi matutuwa? No? Na iluklok ka nitong mga kasamahan mo bilang Senate President nang hindi mo sila kinakausap at hindi mo sila nililigawan. Tapos, nagpa-interview si Robin Padilla. Sinabi na, ang lahat ng po ito, baka hindi nyo alam. May pagpa-meeting po si Alan Peter Cayetano, tumawag sa akin. Ang sinasabi ay, meron na daw po kaming sapat na bilang at 12 na. At meron pang 13. Yun nga si Bato de la Rosa. Tapos makita mo, sasakyan ng isa sa Cayetano ang naghatid o ang nakalulad si Bato de la Rosa nung dumating po sa Senado. O di ba? Kung ako yon, kung ako kakampi mo kung ako Senador Alan Peter Cayetano at kakampi mo ko at alam ko na nagsalita ka ng ganun, hindi na ako magmamagaling na sasabihin ko, eto po ganito talaga nangyari dyan eh. Tumawag si SP Cayetano, meron daw meeting doon sa isang bahay ng kaibigan sa Forbes Park kasi meron ng wastong bila. Nahalata tuloy na ikaw ang may pakana niyang lahat ng iyan. Di ba? Pangalawang, medyo may kahinaan din. Medyo may kahinaan. Gamitin pa ba natin yung salitang o yung word na medyo? O rektahin na. Rekta, mahina. Pero mo, nagsalita si Alan Cayetano. Malakas, makapal, hindi manipis itong majority ko. Tapos maririnig mo kay Rodante Marcoleta kung pumasok kami noong June 1, kung pumasok kami noong June 2,
kung pumasok kami ng June 3, laglag na si Cayetano. No? Legal nilang matatanggal si Alan Peter Cayetano. Anak na putik na. Inilalaglag ka, boss, niyang mga kasama mo. Diba? Oh, wala nang naniniwala sa iyo. Wala na ikaw at mga DDS na mahihina ang mga ulo. At saka ikaw, mga DDS, mga mahihina ulo, tsaka si Loren Legarda, ang naniniwala na lang. Ngayon, sabi ni Erwin Tulfo sa'yo, sumama ka na daw sa kanila. No? Kesa nakatunganga ka dyan. Oh, kesa puro live lang daw ang iyong ginagawa. Dahil paulit-ulit, puro live. Kanina po, naka-live na naman si Alan Peter Cayetano. Tinanong ko doon sa kanyang live, boss, naputukan ka ba? Binash ako ng mga DDS. Umalis ka dito, Mark Ramos. Lumayas ka dito. No, ayaw mo palang naka-live. O, di ako na lang ang nag-live po, mga kababayan. Sayang. No? Sayang. Mga kababayan. Eto, gusto ko tong mga ganitong Si Florencia Malana. Ikaw, mahina ulo! Hindi mo ba nakikita sino ang magnanakaw? Magkano ang bayad sa... Putik na yan. Nay, lola na ho, pang lola na ho yung nyo, pangalan ninyo. Dadalihin nyo pa din ako hanggang ngayon, ganyan. Magkano bayad sa akin? Sige nga, Florencia, bago ka atakihin dyan, latagan mo ko ng patunay, no? Latagan mo ko ng ebidensya na magtuturo kay Bongbong Marcos, no? Na siya yung nagnakaw. Sige na. Ang tagal na namin hinihintay sa inyo, mga DDS. Oh, puti na mga bulbul ninyo hanggang ngayon. Wala pa din kayong mailatag sa amin na mga ebidensya. Laging paulit-ulit sinasabi nyo sa amin na magkano bayad sa iyo. YouTube. Maabot kalahating milyon hanggang 1 milyon. YouTube. Okay na? Di ba? E di sasakit lalo ang puso mo dyan, Nay. Oh, gabi si Mark Ramos nagsasalita 1 oras, Tapos puro sa ano ba 'yon? Sa mainstream media pa kinukuha yung kanyang mga content. Ang dali-dali nang ginagawa, tapos kalahating milyon hanggang 1 milyon kinikita sa YouTube. Ay, subukan niyo po kaya na mag-vlog din. Kaya lang, wala po kaming makita na ebidensya, na makapagpapatunay na si Bongbong Marcos ang magnanakaw. Pero kayong mga DDS, paulit-ulit lang. Kaya walang naniniwala sa inyo. Kaya tingnan nyo, yung SP ninyo. Oh, talsek, sipa, alis.